Umabot na mahigit 1,000 lugar sa buong Pilipinas ang tinuturing na election hotspot ngayong halalan 2025. Mayroong 4 na kategorya para malaman kung ang lugar ay sinasabing kabilang sa election hotspot. Green areas sa mga lugar na may minimal lang ang problema ng seguridad at napapanatili ang kapayapaan sa panahon ng halalan. Kabilang sa green areas ang 17 lungsod ng National Capital Region. Marami rin lugar ang tinuturing na hindi gaanong delikado sa Region 1 o Ilocos Region. Mayroon namang 188 na lokalidad ang kabilang sa yellow areas o mga lugar na posibleng magkaroon ng problema dahil may mga napapabalitang banta sa seguridad at may kasaysayan ng karahasan ng mga nagdaang halalan. Nasa ilalim ng kategoryang ito ang 49 na lugar sa BARM, isa na dyan ang Zamboanga Peninsula. Kung ang isang lugar naman ay may matinding banta ng armadong karahasan mula sa mga terorista at iba pang grupo, itataas ito sa orange category. Region 5 o Bicol Region ang may pinakamataas na datos sa ilalim ng kategoryang ito. Kasama riyan ang Camsur, Albay at Samar. Ngayong taon, mayroong 177 na lokalidad ang ibinilang sa orange areas. Ang mga lugar naman na may pinakamahabang listahan ng naitala ng gulo at matinding krimen na may kinalaman sa eleksyon ay napapabilang sa red areas. Naglabas ang COMELEC ng listahan ng mga lugar sa Pilipinas na maaaring ilagay sa kanilang kontrol dahil sa mga posibleng gulo sa mismong halalan. Sa 38 na nasa listahan, 32 rito ay nasa Mindanao, tulad ng Marawi, Mamasapano at Cotabato. Kilala ang BARM na madalas na may pinakamataas na kaso sa buong bansa na mga krimen tuwing halalan. Katuwang ng Commission on Elections ang Department of Interior and Local Government, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines sa pagbabantay sa mga lugar na kabilang sa sinasabing election hotspot. Dahil bilang Pilipino, hindi lang boto ang dapat nating ingatan, kundi pati ang ating kaligtasan.